Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, Trending Collection. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At kung hindi ka pa nakakahit sa ating notification bell, pakihit ang ating notification bell para po updated po kayo sa mga bagong video na aking ina-upload. Thank you guys. Hello guys, update tayo sa ating ka-OFW. Isa na namang OFW sa Kuwait ang inatake ng depression. Alam nyo guys, sa totoo lang, mahirap talaga yung may problema ka na sa trabaho, may problema ka sa Pilipinas, or another problema doon. Example, family, ganyan, love matters, money matters, etc. etc. Tapos, dito kasi sa abroad, pag naiipon kasi lahat yung mga kinikimkim na sama ng loob, biglan lang yung magbo-boom. Tapos, kung meron ka pang depression, hindi mo alam ang gagawin mo. Yun si kabayan. Nagtatalo yata sila lagi nung kanyang jowa pa lang yung guys, sa jowa. Hindi niya asawa. Dito si kabayan, meron siyang 3 anak sa Pilipinas. So guys, ito sabi nung mga kasamahan sa trabaho, lagi daw silang nag-aaway nung jowa. So, yun lang. Lagi silang nag-aaway. Nakikita ko na may mga video ni kabayan. Masaya naman siya, nagtitiktok din katulad ko. Talagang di mo makikita na may mga hidden problema, ganyan-ganyan. So guys, mahirap ang depression, pero dapat lalabanan natin. Ito si kabayan, natagpuan na nagbigti doon sa kwarto nung bahay ng mother ng amo niya. So, hindi na lang inisip ni kabayan yung kanyang mga anak, 3 anak. Example, nag-aaway sila lagi ng jowa niya. Sa totoo lang kahit ako, since naman nung ako, solo parents din ako talagang hindi maiwasan yung kayong dalawang mag-asawa. Talagang magkakaroon kayo lagi ng conversation. Natural lang yun Ngayon, ito naman si kabayan, hindi pa niya asawa yung jowa pa lang naman. So, lagi daw nakikipag-conversation. Tapos siguro, matindi yung conversation niya. Napuno si kabayan. Pero, dapat talaga pagka meron kang mga yung bang sama ng loob, ilabas mo lang yan, salita na salita. Katulad ko, nagsasalita ako, kausap ko sarili ko, lagi yan, madalas siyang siyang kausap ko sarili ko, best friend ko na nga yung sarili ko kasi kailangan natin ng self-talk para maire-release natin yung man yung mga bumabagabag sa atin. Wala namang iba kasing tutulong sa atin kundi ang sarili lang natin. So, kahit gaano pa kahirap ang ating nararanasan o pagdadaanan, ang isipin na lang natin yung ating mga mahal sa buhay. Example ako, naging inspiration ko na lang talaga katulad ko ngayon. Ako talaga simulat sa puli. Ang naging inspiration ko na lang yung aking mga anak. Kahit sa asawa ko doon dati, lagi ko yan sinasabi sa kanya na ang asawa, kahit ilan, pwede mo yung palitan. Pero yung mga anak mo yan. Forever mo yan. Yan ang ka-forever mo. So, ako, talaga, iginapang ko sa hirap yung aking mga anak. Talagang, kahit na maghalo-halo pa yung aking pawis, luha, sipon, yan. Walang problema yun. Kasi, pag mahal mo, talagang magsasakripisyo ka. Yung pagkakamali lang kasi nung tatay ng mga anak ko, sarili lang niya inisip niya. Nagpakasarap siya doon sa babae niya. So, meron na rin siyang anak doon. So, bahala na siya sa buhay niya. Hindi ko na siya inisip. Ang sa akin lang sana, hindi niya pinabayaan yung mga anak niya. Alam mo, sa totoo lang, apat yung anak niya, ni piso hindi yan nagsustento. Pero thanks God, hindi ako pinabayaan ni God.
talagang sabi ko kay God noon, Lord, bigyan niyo po ako ng trabaho na aming pagkukuhanang mag-iina. Kasi wala talaga akong makukuhanan, wala akong mahihinga ng tulong kahit sino pa. So, masakit para sa akin na iwan ng aking mga anak noon kasi maliliit pa yan, no? Pero kailangan kong magtiis. Iniisip ko na lang na kailangan ko magtrabaho para meron kaming pera na pang support sa kanila, sa pagkain, sa pag-aaral, kahit na yung bang alam ko na marami silang meron silang nakakaaway, ganyan. Or hindi makabili ng ganyang pagkain o nagugutom sila. Pero pinapasa Diyos ko na lang yun. Talagang inaano ko na lang yung sakit ba, tinitiis. Kasi totoo lang, ang sakit kaya na iwanan mo yung mga anak mo, tapos aalagaan mo anak ng may anak. Masakit yun. Pero para makasurvive kayo, kailangan yung magtulungan. Yan. So, thanks God, nakatapos na ng college yung panganay ko. Yung dalawa naman, hindi na nag-aral. Ewan ko kung plano pa nilang mag-aral. Ito naman yung lalaki kong anak, binata ko, yan, siya nag-aaral. So, mag-aral lang siya na mag-aral. Kung hanggang saan makakaya niya, susuportahan ko lang siya. So, gano'n naman talaga ang mga nanay. So, kailangan talaga tayo, kahit babae, matibay ang loob. Saka, talagang matyaga. Yan. Ako kasi, dalawa lang kasi yung pag masaya ka, tumawa. Pagka nasasaktan ka, talagang mabigat na yung problema mo, umiyak ka lang. After makipag-usap ka kay Lord, kasi after nun, pakiramdam mo, gagaan na yung pakiramdam mo. So, yung mga tao na hindi na nakakaya, katulad nga itong ni Kabayan, na nakipagsapalaran para sa mga mahal niya sa buhay, mga anak niya, tapos masakit isipin na dito pa siya magpapakamatay dahil lang sa nakikipag-away siya sa jowa niya, Sus Mariosep. Hindi ko alam bakit ganun yung naging ng isip niya. Isipin na lang niya pagkuha pa lang ng sedula, pag-aayos ng mga papeles niya papuntang abroad, katakot-takot na hirap na yung aabutin mong hirap. Pagpila mo, ang haba-haba na. Naalala ko nga nung nag-a-apply ako, Diyos ko. Pero mo, tinitiis ko yun. Igising ako ng 2:00. Kasi kailangan maabutan ko yung first trip ng Herman Bus. Kasi, pag hindi mo naabutan yun, automatic ang traffic, grabe na guys. Talagang, inaano ko talaga yung, sinatsaga ko talagang gumising ng maaga, tapos bibiyahin ako ng Maynila, Bulacan to Manila. Tapos, pagdating ko doon, bubukas ang opisina, minsan 7:00 yata, ang dami ng pila, biruin mo. Ang pila na, maaga na yung dating ko ang pila na naabutan ko doon, nasa more than 300 plus na. Biruin mo yun. Swerte pa lang talaga ako at nakakasama pa talaga ako sa, may limit din kasi sila may number. So, swerte pa rin ako kasi nakakasama ako talagang sa batch na pupuntahan ko. Biruin mo, pagkuha mo ng medical, iba pa yan. Iba pa rin yung processing ang dami kong inilakad noon. Diyos ko. Kahit na ex-abroad na ako, ganun pa rin ang sistema. Para ka pa rin nagbaback to zero sa pag-aayos sa mga papeles. Kaya guys, pagka kayo may trabaho na, makontento na kayo. Ako, kahit na ganito lang 20k monthly, okay na yun kasi di na ako naghahangad na mas mataas pa. Tapat na yun sa akin. Ang importante, libre naman ako lahat dito, healthy. Yan. Thank you, Lord. Tapos yung mga anak ko, okay naman sila lahat. Thank you, Lord. Yan. Kaya masaya na rin ako kahit na solo parents ako. Sa aking mga kapwa ka-OFW, tatagan lang natin na loob natin, giginhawa rin ang buhay natin soon. Huwag tayong bibigay. Laban lang tayo ng laban. Ika nga OFW bayani ng bayan. Kaya walang susuko. Laban lang. OFW tatak. OFW talaga